Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang Ripple CTO ay kanya pong rineject yung kumakalat na teorya na meron daw nagaganap na XRP price suppression. Yan, kumbaga ang ibig pong sabihin ng price suppression na ito ay parang may price manipulation na rin po ito. Parang meron daw pong isang entity or yung ayon pa sa ibang mga teorya ay mismong ang Ripple ang nagdudulot sa price suppression na ito. Kaya hindi po makaangat-angat yung kanyang presyo or yung masama ay nagpapakita pa ito na matamlay yung kanyang presyo or bumabagsak. Gaya nga ng ating nakalipas na video kanina ay dumaranas po siya ng sakit or pain. Kaya ayan, at mukhang ayon po sa isang analyst ay mukhang may posibilidad na babagsak ito. Kaya ayan, ngayon ay rineject po yan ng Ripple CTO. Yan ang teorya na may nagaganap daw na price suppression or manipulation kasi syempre nasa panig siya ng Ripple. Yan, panig po yan ng XRP mismo. Kaya ayan, ating aalamin yung kanyang dahilan kung bakit kanyang rineject yung mga teorya na ito. Dapat ay meron siyang magandang paliwanag dito na i-proof na wala talagang nagaganap na manipulation or price suppression. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ang Ripple CTO ay wala pong iba kundi si Ginoong David Schwartz. Yan, has come up to debunk claims that Ripple sold 234 million XRP last December, sharing XRP, XLM, and other charts to dispel the circulating XRP price suppression theories. Ayan, may isa pong teorya na lumalabas na nagbenta raw po kasi ang Ripple ng kanilang 237 million na XRP nitong nakalipas na buwan ng December. Kaya ayan, para patunayan daw ito ay binahagi po ni Ginoong David Schwartz ang mga charts ni XRP, XLM at saka si Cardano. Yan, bilang patunay na wala pong nagaganap na price suppression. Yan, kasi sa mga hindi po nakakaalam ay meron po kasing tinatawag si Ripple na escrow. Yan, diyan po may laman po yan na napakalaking amount ng XRP. At gagamitin yung laman po ng escrow na ito ay para gagamitin po ito para sa ikabubuto or ikauunlad or development na mismo ng ecosystem ng XRP. At sa kada taon ay meron po itong nailalabas na 1 billion na XRP token. Ayan, at ayan ay mapupunta po sa expendable wallet ng Ripple. Yan po yung gagamitin nila para sa pagde-develop ng mga projects. Pero napakalaking amount po yan. Kung pag ibabagsak po nila yan, 1 billion na XRP token sa market, ay magdudulot po yan ng matinding impact sa market price ni XRP. Kaya nitong nakalipas na buwan, ayan, yung taon na ito, ay yan na nga, naglabas yung escrow ng 1 billion na XRP token. At mabuti na lamang at ang kanilang ginawa ay binalik po nila yung 800 million na XRP token sa escrow. Yan, para muling kanila muling itong linak. Kaya ang natitira na lamang ay nasa 200 million na XRP token. At yan po yung kanilang hawak ngayon na inaabangan naman ng lahat kung kailan kaya nila ito idadump or ibebenta. Ngayon yung last year, ito yata yung 237 muli. Ito yung nakuha nila sa escrow. Kaya mukhang binagsak daw po nila ito base po sa teorya nitong nakalipas na buwan ng December. Kaya yan ang isa sa mga dahilan kung bakit may nagaganap na price suppression ngayon.
Swartz's latest remarks came as a reply to the official X account of the Good Morning Crypto podcast. Citing data provided by Mr. Huber, an on-chain sleuth, the podcast X account claimed that Ripple sold 237 million XRP in December 2023. Kaya yan, Ripple sold 3 times more XRP in December 2023. According to the disclosure, this net sales figure represents 3 times the amount that the firm typically sells every month. Kaya yan, 3 beses daw po na malaki yung kanilang binenta no itong nakalipas na taong 2023 buwan ng December. Kaya talagang matindi po talagang magiging impact niyan. Note that Ripple releases 1 billion XRP from escrow each month, but relax 800 million tokens, retaining 200 million for sales. Ayan, each month po pala. Akala ko per year. Ayan, 1 billion. Hindi ko alam kung sinong mali rito kasi yung isang balita ay per year daw. Pero ayan, each month po pala. Ang tindi niyan. Ayan, each month ay meron na inilalabas ang escrow na 1 billion na XRP. Kaya ayan, gaya ng sinabi ko kanina ay muli po nilang inirelak yung 800 million na XRP. Kaya may natitira pang 200 million at ito po yata yung kanilang binabalak na ibenta. Kaya yan, biruin mo naman sa kada buwan ay magbebenta sila ng maski 200 million na amount ng XRP. Talagang selling pressure talaga yan. Lalong-lalo na, ang buti pa at nagre-relax sila ng 800 million na tokens at nasa mga 200 lamang yung kanilang kinukuha. Pero biruin mo naman kung ibebenta nila yung 1 billion na XRP na yan. However, despite on-chain data confirming Ripple's movements of these funds, tracking the actual amount they sell each month can be quite challenging. This is due to the ambiguity that comes with blockchain transactions. Kaya yan, mahirap po talagang i-trace kung magkano yung ibinebenta ng Ripple sa market. Kasi yan po talaga ang kagandahan ng blockchain. Yan, hindi mo talaga, mahirap talagang malaman. Mr. Huber claims to be able to accurately detect the sales, noting that he gets his information from Ripple API data. Kaya yan, ngunit may isang tao po pala na may kakayahan na i-detect ang mga sales na ito. Yan, na pagbebenta ng Ripple, at yan po ay walang iba kundi si Ginoong Mr. Huber. Ayan, at nagagawa na po niyang kunin ang information na ito gamit ang API data ng Ripple. The latest disclosure claims Ripple's net sales were 48.1 million XRP on December 10, 2023. 59.4 million on December 17, 60.1 million on December 24, and 68.8 million on January 7, 2024. Kaya yan, halos magkakasunod yung pagbebenta rito ng Ripple ng kanilang XRP token. Calling attention to Mr. Huber's commentary on the purported data, the Good Morning Crypto X account noted that the market could see Ripple buy back some XRP soon. The post claimed it would be concerning if Ripple did not buy back more XRP over 8 to 10 weeks. Kaya yan. Ayon po kay Ginoong Mr. Huber ay kailangan pong magsagawa ng buyback itong si Ripple. Kasi kung pag hindi po nila gagawin ito ay magkakaroon daw po ng isang problema or nakakabahala ito. The account then launched a poll seeking the opinion of its audience regarding the theory that Ripple sales are contributing to XRP's price suppression. Out of 1,964 votes, 68% of the respondent believe the sales are suppressing XRP's price. Kaya yan, nagsagawa po sila ng poll. Yan, para kunin po yung mga opinion ng mga XRP community. Yan, yung tanong dito ay kung nagdudulot nga ba yung pagbebenta ng Ripple ng kanilang XRP token sa price suppression ng XRP. Ayan, at marami pong nagsagot. Ayan, marami pong nagbigay ng votes. 68% po. Nasa 1,964 votes ang nagsasabing oo. Meron itong impact. Kaya ayan, Ripple CTO debunks claims. Kaya dito po lumabas ang Ripple CTO para ipaliwanag sa lahat. Ayan.
na wala raw po itong hindi raw po daw po ito nagko-cause ng suppression. Ripple CTO came up to debunk the claims that the firm's net XRP sales were 3 times more in December 2023. He questioned the source of the data suggesting this metric, noting that Ripple would release its net XRP market report soon. Kaya yan, tinanong daw po ni Ginoong David Schwartz na tinanong po niya yung source ng data ni Mr. Huber. Yan, sabi niya ay ito ay hindi daw po sila nagbenta ng 3 beses or more noong December 2023. Kaya napatanong siya kung saan galing yung datos na ipinakita ni Mr. Huber. Yan, pero ayan, i-release daw nila yung XRP market report nila para makita ng lahat. Pero soon. Ayan, Good Morning Crypto. Ayan, ito po yung tweet ni Good Morning Crypto. Ripple is heavily dumping XRP. Ayan, laki ng kanilang binebenta kaya nagkakaroon ng selling pressure. This is inaccurate. Yan po yung post ni ng Ripple CTO na si David Joel Katz Schwartz. Sabi niya rito ay hindi ito tumpak. Not sure where you are pulling these 3 times data from, but the next XRP markets report coming out in a few weeks will again include Ripple's aggregate holdings of XRP over the quarter. Kaya yan, meron daw silang ilalabas na report para patunayan na yung totoong data. This report would provide transparency on their initial and final holdings for fourth quarter 2023. Schwartz said the community would not witness any surprises for the previous quarter's report, as the rate of sales would be identical to what they observed in past quarters. Kaya yan, wala raw pong sorpresa na makikita ang community dito sa ilalabas na report ng Ripple, kasi halos parehas din daw. Yan, identical o pareho na rin daw sa kanilang naobserbahan nitong nakalipas na mga quarters. Concerned XRP community member responded to Schwartz's comments, lamenting XRP's low price growth. Yan po talaga ang nakakapagtaka rito. Bakit mababa pa rin yung presyo ng XRP? Gayong ang marami po siyang mga matitinding mga developments, mga achievements. Ayan. Kaya talagang maraming napapatanong. According to this individual, if the Ripple CTO's claims are true, Ripple is not dumping more XRP. Then someone else is doing the sell-off as the crypto assets price is awful. Kaya yan. Kung totoo raw yung pinagsasabi ng Ripple CTO na ito na si David Schwartz, ayon po sa taong nagkomento dito, ay hindi dapat nagda-dump or nagbebenta itong si Ripple ng malaking amount ng XRP. Kung hindi sila ay ang posibleng isang dahilan ay maaring may ibang malaking investor dito or in financial institution ang siyang nagbebenta ng kanilang XRP token. Kaya yan ang dahilan kung bakit hindi maganda yung presyo ni XRP. Kaya yan lamang po yung dalawang posibleng dahilan ayon po sa commenter dito. XRP price suppression theories. This reply stems from the theory that XRP is facing a price suppression campaign leading to its underperformance. Schwartz dispelled this theory, sharing 2 charts that compares XRP's price movements with Stellar XLM and Cardano's price action over the past month. Kaya yan, ang ginawa po ni Ginoong Schwartz, yan, para mapatunayan na walang katotohanan ang teorya na may price suppression, ay pinakita po niya yung mga price charts ni XLM or Stellar at saka si Cardano. Ayan, first chart is both XRP and XLM over the past month. Kaya ayan, ito yung unang chart. Ayan ay presyo, ito yung chart ni XLM at saka si XRP. Yung nandito naman sa ating kanan ay si XRP at saka si Cardano. Ayan, yung kulay orange ay si Cardano, kulay blue ay si XRP. Dito naman ay
Yung kulay orange ay si XLM at saka si XRP. At makikita po natin na halos magkatugma po sila ng galaw. Ayan, halos magkapareho, halos identical po sila. Ayan ang kanilang mga galaw or price actions. The chart shows that XRP has recorded similar price upswings and slumps with XLM and ADA since last December. All three assets witnessed a price drop on January 3 amid the market-wide collapse. XRP dropped 6.69% that day, while XLM fell 6.66% and ADA slumped 7.95%. However, when it comes to monthly performances, ADA shines with a 58% increase last month. XRP only rose 1.96% within the same time frame. On the other hand, XLM recorded a 9% price uptick. All three assets have made similar moves this month. Kaya yan po yung patunay ni Ginoong David Schwartz na wala daw pong price suppression. Yan, yung kanilang pagkukumpara po rito sa price performance ni XRP kay XLM at saka kay ADA. At yan nga, makikita natin na magkatugma nga sila ng mga price action. Kaya yan pong muli ang patunay ni David Schwartz na wala raw pong nagaganap na price suppression. At hindi po wala pong katotohanan yung mga lumalabas na teorya. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.